What's up guys? Kamusta kayong lahat? Ako po si George Belio at welcome po sa aking YouTube channel. Ayan. Bago tayo guys tutulong sa ating topic ngayong umaga, hihingi muna ako sa inyo guys ng suporta sa pamagitan ng pag-click ng subscribe button na andyan po sa baba. And then guys, andyan din po sa baba yung ating like and share ng ating videos. Ayan. At syempre guys, kung meron naman din po kayong mga katanungan about po sa topic natin ngayong umaga, ay andyan naman po yung comment section po. Libre lang po yan. Ayan. Ang topic natin ngayong umaga guys ay bakit sa mga Pilipino, karamihan sa ating mga Pilipino ay kahit anong kayod ay talagang nauwi pa rin sa pagkakaroon ng utang. Ayan. Diba? Ano ba yung mga dahilan kung bakit ang mga Pilipino kahit anong kayod, kahit anong sikap nila ay talagang nakakapag-utang pa rin sila. Hindi mawala-wala yun sa kanila. Diba? At ang unang-una diyan, siguro yung iba, yung sa nila guys, yung kaunting sahod nila, yun, kulang na kulang sa kanilang mga pangangailangan sa bahay. Halimbawa kung ikaw naman ay pamilyadong tao, syempre kulang na kulang kasi syempre yung mga bata nag-aaral, nandyan pa yung kung nag-renta naman kayo ng bahay, tubig, ilaw, ganyan din po. Kaya pag kulang talaga yung sahod mo, di talaga maiwasan, minsan nakakapangutang ka talaga. Yun yung unang rason talaga kung bakit talaga yung mga tayo hindi mawala-wala sa atin na yung pagkakautang. Ayan. Siguro, ang pangalawa dyan siguro din ay yung talagang kung bakit tayo hindi mawala-wala sa atin yung pagkakautang is yung wala tayong ipon. Ayan, di ba? Hindi tayo nakakapagtabi kahit kunti kasi guys, alam nyo din talaga pag once na mapangangailangan, talagang madali nating magamit yun. Pag once na mawalan tayo ng trabaho, mawalan tayo ng biglaang pangangailangan, is madudukot natin yun. Pag wala tayong ganun, ang ending talaga natin dyan is makapagpangutang tayo. Yun. Ang iba pang mga dahilan dyan, kaya rin tayo nababaon sa utang. Siguro yung iba din, yung masyado sila kapag dumating na rin yung sweldo nila, waldas lang sila ng waldas, gano'n. Hindi nila pina-priority yung kanilang yung mga bagay-bagay na importante. Basta makapagala sila, alago, gano'n. And then, pagka wala ng pera, wala na silang pambayad sa mga ganyan, pambayad sa mga gano'n. Kasi ubos na, wala na. Ayun guys, nung naputol yung ating video kanina kasi may dumating na delivery na tubig. So ito yung continuation. Yung pang-apat natin guys na dahilan kung bakit ating mga kababayan ay babaon sa utang. Siyempre, kaya babaon din sila sa utang. Siyempre yung ating mga relatives na lumalat sa atin kapag wala tayong maibigay, syempre nakakapangutang tayo kasi gusto natin kasi sila tulungan, hindi naman natin pwede natin baliwalain. Kaya yun isa yun sa mga rason din talaga bakit din talaga na nakakapangutang tayo. Yun guys, yun yung apat na yun yung mga pangunahing mga dahilan at rason kung bakit talaga na mga kababayan natin kahit anong kayod nila, kahit anong sikap nila, talagang nagkakautang pa rin talaga sila dahil sa apat na binigay ko sa inyo guys. Kaya napakahirap, ayaw na talaga natin yung umutang kasi alam naman na pag makapag umutang tayo is, once na sinil tayo is mahirap, diba? Kasi may iba naman dyan na pag inutangan mo talagang pag di ka nakabayad sa ganyang due date, di talagang medyo maano sila eh. Pero hindi naman nila lahat, di ba naman okay naman, mabait naman sila. So yun, kaya kung maaari, talagang kailangan talaga natin magdubli kayod. Kung may iba pang mapagkakitaan, dagdagan natin para di tayo makapagpangutang. Kaya natin lahat matugunan yung mga pangailangan pamilya natin. Kaya dubli sipag, dubli ipon, kung talagang
And then yun, para hindi natin magawang mangutang sa iba. And ayan guys, no. Sana may natutunan kayo guys sa aking video ngayon, yung umaga. Pa-share na lang, pa-share tsaka like na lang guys sa aking YouTube channel. Pa-subscribe na lang din po. Sa mga nag-subscribe naman din dyan guys is maraming salamat. Ayan. Thank you guys sa panonood. Salamat. God bless po. Bye bye po. Thank you.